Magandang tanghali sa ating mga kay-MUG at sa ating mga kabatas, syempre sa ating mga kay-UB. Welcome sa panibago nating live stream at muling nagbabalik ang inyong Lolo Mag. Okay, welcome. Ayan, medyo na-interrupt tayo kanina kasi po yung pong graphics ng ating video medyo bawal po pala yun kasi akala ko okay lang dahil galing din naman po yun sa sa YouTube. So yun, akala ko po is okay lang naman. Kaya po ayun, na-take down po yung video. So ayun, ginawa ko po, inedit ko na lang, premiere ko kanina. So ayun, mapapanood nyo na po ulit yung ating video. Yun. Yun, ito po yung pangalawa nating live ngayong araw. First time ko po na nagdalawa ng live. Kasi po kanina medyo bitin yung nangyari kanina. So siguro yung yung na-prepare ko doon, itatackle ko na lang the next day po. Kasi dapat kasi po tuloy-tuloy yun So dito, yung main topic po natin dito is yung confession po ng isang sundalo kung paano po sila lumalaban noon. Actually, ito malupit po itong laban nila kasi 7 sundalo lang po sila ng Pilipinas at ang kalaban po nila is 80 Abu Sayyaf po ang nakaharap nila. Pero ito, hindi po ito actual. Bali, kukwento po ito nung isang sundalo na nakaranas po nung laban na yun. So, paano nga ba nila harapin yung 80 sundalo? 80 Abu Sayyaf, laban sa 7 sundalo ng ating bansa. Okay? Dito makikita natin sakripisyo ng ating mga sundalo. Bakit po natin to ginagawa? Kasi po, hindi lang naman ito dahil kay PFC Canlog. Sa ginawa po ni Rapi Tulfo kay PFC Canlog, lahat po ng ating kasundaluhan, apektado po lahat yan. Dahil magkakabaro po yan. Sabay-sabay po nilang hinarap ang lahat ng hirap bago po sila maging sundalo. Especially yung mga officials po natin. Di ba? Bago po naging mga generals yan, marami pong pinagdaanan yan. So kaya hindi nila deserve na maliitin at sabihan ng duwag, Mamas Boy at saka Bonjing. Di ba? Lahat ng sundalo natin matatapang yan. Kaya nga nagsundalo yan Yung mga pulis natin, kaya nga nagpulis yan, matatapang yan. Doon may mga pulis na talagang tiwali. Pero hindi po lahat. At hindi po nawawalan ng pag-asa na balang araw magiging matino po lahat ng ating kapulisan. Di ba? At hindi po natin makukuha yan sa panlalait, pangmamaliit sa ating mga kapulisan at sa ating mga kasundaluhan. Kaya nga po tayo ngayon nandito para naman matapos na itong ginagawa itong si Rapi Tulfo sa pangmamaliit sa ating mga sundalo at mga kapulisan at ganoon din sa ating mga ahensya ng gobyerno na lahat na lang pinapagalitan niya pagdating sa Senate hearing. Di ba? Ang hindi lang niya napapagalitan dyan yung COMELEC Special sa kanya yung COMELEC Totoo lang po. Totoong buhay lang po. COMELEC lang talaga yung pinaka-special sa kanya dyan. Saka yung OWA. Bakit? Hindi natin alam kung bakit. Pero napansin ko po yun. At meron po akong content dyan, na ang ganda ng pakita niya sa ating mga dyan sa OWA, sa COMELEC. Ayan. Yan yung mga special sa kanya na ahensya ng gobyerno natin. Bukod doon, wala na, lahat na, galit na siya. Alright. Pero siyempre bago tayo mag-umpisa, shoutout muna tayo. Shoutout kay Stone Trooper, Neil Canvas, always. Siyempre, Stone Trooper, lagi first yan. Madalas. Si Daxi, shoutout sa'yo. Roel San Pedro, shoutout po sa'yo. Joanna San Pedro, shoutout sa'yo. And Cesar Gabriel, shoutout sa'yo. At sa ating mga silent viewers dyan, shoutout sa'yo. At yung mga, kadama sa Jordan, gising na.
Good morning, Adams sa Joran. Welcome sa ating live. At yung mga Tulfo Fanatics dyan, nagigil na sa akin. Shoutout sa inyo lahat, syempre. Okay. Umpisahan po natin sa pag-good vibes, no? Hiniram natin yung video ni Gossip Central. Sobrang nakaka-good vibes po ito, no? Itong mga banat ni Gossip Central. So, panoorin po natin para mamaya tayo magpa-high blood. Paging Raymar Santiago, may hamon sa'yo ang matapang na si Rapi Tulfo. Mangyaring pumunta na sa Mall of Asia, ngayon na. Dasal mo, iho di PI ka. Na wag sana tayo magkita sa mall. Ipagdasal mo yan, tumili ka ng kandila mula ngayon. Wag na wag mag-cruise yung landas natin. PI ka. Alam mo, makakatakas ka sa mga kawalang yang ginawa mo. Nakabalikan. Song na. Loko talaga si si Gossip. Ay, Joanna, from Cebu. Oy, shoutout sa mga taga Cebu. Ka. Baka yung puwet mo nasa bunganga mo na. Ay nako, eto na naman tayo. Lagi naman naming sinasabi sa'yo, Melo, na huwag kang hihit-hit bago pa humarap sa camera para ipagtanggol ang amo mo. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ito po ang itsura ng number 1 na vlogger at taga-tahol ni Rapi Tulfo. Ay, mali. Ito pala. Ay, ito na lang pala ulit. Pareho din. Mukhang puwet. Nasa hot spot ngayon si Senator Rapi Tulfo dahil sa manifesto ng mga retiradong sundalo na kinukundina ang kabastusan niya lalo na sa mga men and women in uniform. Ayan nga dumalaw lang sa buntod sa kanyang mga kamag-anak na sundalo, bitbit yata ang batalyon ng cameraman ng wanted sa radyo. Apakagalawang trapo. Dadalaw ka lang sa puntod, i-flex mo. Buti sana kung araw ng mga matay maiintindihan. Diba? Dumalaw lang sa puntod ng kanyang mga magulang, naka-flex pa. Naka-picture pa, kompleto. Di ba? Ko. Siyempre, ano pa ba ang aasahan natin to the rescue na naman ang number 1 na tagahabi ng kwento, taga-tahol ni Rapi Tulfo. I mean, tagapagtanggol pala. Ang aking ipinagtataka lamang ay tagahabi, taga-imbento. Siyempre, saan pa magmamana? Bakit kaya ang tagal niyang kumahol? Hirap na kayong ipagtanggol sa idol kaya nagmasid muna kayo kung lalala ang sitwasyon. O baka ang hirap naman talaga ipagtanggol. No po? Kasi ang hirap talaga magsinungaling. Yun naman ang katotohanan dyan. Kasi pag pinagtanggol nila, yung amo nila, kailangan nila magsinungaling. At ang nangyayari po, akala nila natutulungan nila yung boss nila, pero hindi nila alam, mas lalo nilang nilalaglag yung amo nila. Yun po ang katotohanan. Kita nyo, tingnan nyo yung mga account nila. Hindi po maangat. Diba? Pansinin nyo lang. Hindi po ito para sa ano lang, sa pagangat ng account, no. Sa pagdami ng subscriber. Kasi ang taong bayan, ang gusto nilang naririnig yung katotohanan. Di ba? Takot sa drug test yan, sabi ni Roel Magdido nga Di ba? Inaamon siya ni Boss Kayo Ano naman sinabihan muna kayong huwag magsalita para yung naratibo nyo iisa at kahit nakasinungalingan ay magmukhang totoo at tama. Dahil pare-pareho nga kayo ng kwento, di ba? Ang masama, sasabihin ko ulit at dadahan-dahanin ko para sa'yo, akla. Wag na wag ka kasing sisingkot ng ipinagbabawal na utot bago ka humarap sa kamera para dilaan ang taeng natira sa puwet ng puon mong hindi duwag para hindi masyadong kumalat ang masangsang na amoy. Pero ano ka ba naman? Itatapat mo na nga lang ang bunganga mo sa puwet ng amo mo para lahat ng ebak saktong-sakto at lulok na lang ang gagawin mo para hindi na umalingasaw ang baho. Hindi mo pa magawa. Ayan tuloy, sa halip na nakatulong ka sa paglinis ng kalat ng amo mo, lalong umalingasaw dahil sa sanga mong dila. Unang kasinungalingan. Alam nyo ang reason kung bakit po ito hindi kino-content? Dahil alam nyo patay na yung tao no? Bilang respeto na lang. Dahil daw sa paggalang dahil patay na yung tao kaya hindi kinontent. Or di nga. Narinig sabi niya, hindi na raw niya sana i-content si PFC Canlog bilang respeto na lang daw dahil patay na daw po yung tao. Anak ng tirada naman. Nung buhay hindi nyo nirespeto
Di ba? Di ba dapat mas irespeto niyo yung tao nung buhay? Para alam niya. Di ba? Para alam niya na nirerespeto siya ng mga ng taong bayan. Especially ng amo niyo. Di ba? Punks Not Dead, shoutout sa'yo. Di ba? Ngayon niyo pa irerespeto, wala na yung tao. Dapat nung buhay, nirespeto niyo. What's up, Sir Arma? Good day. Good afternoon to all. Shoutout sa'yo, Red Sam Loverboy. Yun. Lady in Red, shoutout sa'yo. Paano yung asawa ni Kayo? So, makabilang buhay na walang habas kung isali mo at ng ampawlayan. Yes, yung asawa ni Kayo. Kino-content nila. Tapos magkasalita siya ng ganyan. Di ba? Na bilang respeto dun sa yumao. Eh bakit yung asawa ni Boss Kayo hindi nyo nirespeto? Kung totoong rumirespeto kayo ng mga pumanaw na. Di ba? Shoutout sa'yo, Panda Koala Vlog. Sa mga content nyo. Alam ko na, hindi kasi sundalo yung asawa ni Kayo. Sa sundalo lang pala kayo gumagalang. Gumagalang sa sundalo kapag patay na, pero yung amo nyo nasa mismong bakbakan para ipagtanggol ang bansa 10 ng iyong pamilya at tawaging duwag. Alam mo, Melo? Tama. Di ba? Mismo nasa bakbakan, tinawag na duwag yung tao. Pareho kayong duwag ng amo mo. Ngayon ako mas naniniwala sa kasabihang birds of the same feather belongs to the same bird. Kasi Lady in Red, no? Bakit nila kino-content? Eh kasi nga, ang tirada nila hindi na yung hindi na issue ang tirada nila. Tama si pala nagtanong. Hindi na issue yung tirada nila. 'Di ba? Ang tinitira na nila yung tao na. Character assassination na ginagawa nila. Hindi na issue. 'Di ba? Biro nyo, gagawa nila ng account gamit yung picture ng asawa ni Boss Kayo. Aso ng respeto dun sa pumanaw. Sige nga. Tapos sasabihin nyo ngayon, bilang respeto sa pumanaw, ano ibig nyo sabihin? Kami hindi namin nire-respeto? Si PFC Canlog? Ganun ba yun? Kaya nga namin to ginagawa dahil sa respeto namin sa kanya. Dahil tinuturing namin siyang bayani. Ewan ko lang kayo. Kung tinuturing yung bayani, si PFC Canlog. Diba? Ginagawa namin to para kahit papano naman, baka sakali makakuha ng hustisya. Diba? Mga kay Muji, Corazon ko, shoutout po sa'yo. Kung ikaw Kadamo sa Jordan, yes, malapit. Siguro mga lang, wala pang 1 kilometer. duwag sa debate at tumatras dahil sa hamon sa'yo sa drug test. Itong amo mong si Rapi Tulfo duwag sa responsibilidad bilang isang asawa at ama sa kanyang unang pamilya. Di ba? Nasabihan mo duwag yung sundalo pero ikaw duwag ka. Di ba? Bilang isang ama. Para abandonahin mo yung totoo mong pamilya? Katapangan ba yun? Tapos yung girlfriend pa lang ng sundalo, sasabihan mo duwag yung sundalo, girlfriend pa lang na yun, karapatan niya na hindi pa kasalan. Diba? Magandang hapon sa'yo, Weng Bigayan. Watching from Singapore. Yeah. Saan po kayo sa Singapore? Ilya. Nag-stay po ako dyan sa may sa Bangkapi. Sasabihin nyo na naman na fake news yan. Matapang ba na masasabi ang mang-abandona ng pamilya? Sasabihin na naman ng mga Tulfo fanatics. Huwag mong isali ang usapan na yan dahil personal daw sa buhay niya yan at hindi naman kasama sa kanyang trabaho bilang senador. Hey, Espiritu, shoutout sa'yo. Hello. Yung usapang patatras sa kasal ng sundalong tinawag ni Rapi Tulfo na duwag, hindi ba personal yun na buhay ng sundalo at wala namang kinalaman sa kanyang pagiging sundalo? Ayan tayo Kung kayo pwede. Kung si Rapi Tulfo pwede. Kung si Rapi Tulfo hindi mali. Kung sa mga Tulfo fanatics okay lang yan, at least nakatulong ang idol ko, ikaw, ano ang ambag mo sa lipunan? Doon pala ako dati sa Clementi. Discord Community Hubs, shoutout sa'yo. Welcome sa live. Dito ko ipapasok ang comment ng Tulfo fanatic na ito. Dami mo alam. Wala ka namang ambag sa Pinas. Natural sinagot ko. Tanga ka ba? Isa akong OFW at kami ang isa sa bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas. Tama. Sasabihin na naman ng mga... Makinig kayo mga OFW nating kababayan,
Dito makikita nyo kung gaano kalaki ang bag ninyo. No? Makikita nyo po rito kung gaano kalaki ang bag ninyo sa bansang Pilipinas. No? Kayo po ang may pinakamalaking ambag sa ating ekonomiya dito sa Pilipinas. Kaya dapat may karapatan po tayong lahat, no, na batikusin itong mga politiko na ito. Na dapat sila namang mga politiko, hindi sila dapat balat sibuyas. Dahil ginagamit lang po natin yung karapatan natin. Di ba? Kagaya nyo, mga OFW, nagpapakahirap kayo sa ibang bansa, nagsasakripisyo kayo. Di ba? Nagsasakripisyo kayo, mapalayo sa inyong pamilya para lang mabuhay yung pamilya nyo and at the same time, makatulong sa bansa natin. Di ba? Tapos aalisan tayo ng karapatan na bumatikos. Diba? Good morning sa iyo, Emilita. Good morning. Hey, here, grabe talaga ang politika sa Pilipinas. Wala respeto sa bawat isa ang lahat. May pansariling interest. But andyan kayo mga vloggers. Buti andyan kayo mga vloggers para mabalance sa mga balita from Vienna. Salamat po, salamat at ingat po dyan sa inyong lugar na po. Tuloy natin. Pakinggan niyo mga OFW. Ayan, OFW, bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas. O sige na, ako na ang mag-research para sa inyo. Sinabi ng BSP na ang buong taon ng 2023 remittances ay umabot ng humigit kumulang 8.5% at 7.7% ng gross domestic product at gross national product ng bansa. Magkano yan sa pera? Nasa 500 billion pesos lang naman ang pinagsama-samang ambag naming mga OFW sa ating bansa. O ano? Sunod. Makita nyo kung gaano kalaki ang bag ng OFW? Di ba? So, proud po. Proud po ako sa inyo mga OFW. Saludo po ako sa inyo. Hindi lang po sa ating mga kasundaluhan, kundi sa mga OFW po natin. Ano po, tinan nyo, ang laki po ng ambag ninyo. 5 billion. Sa isang taon nang naipapasok yung pera sa bansa natin. Imagine that. Tapos aalisan tayo ng karapatan na bumatikos, na mag-criticize. Di ba? Loretta Dawag, shoutout sa'yo. Marie, shoutout sa'yo. Rodora Tuason, shoutout po sa'yo. Welcome sa live. Joanna Fernando, halos lahat na nagsusumbong o nagreklamo kay Idol, tama agad. Tama po. Bingi na sa pangalawa. O, kaya nga sabi, given, may natulungan. Natulungan yung isang side. Iba, paano naman yung isang side? Na napahiya din. Di ba? Ka ngayon. At ako naman ang magtatanong sa lahat ng Tulfonatics. Ano ang naiambag nyo sa Pilipinas? Bukod sa umasa sa ayuda na ibibigay sa inyo ni Rapi Tulfo. Bukod sa paniniwalang si Rapi Tulfo ang sagot sa kahirapan ng bawat maralitang Pilipino. Sagot! Balik tayo kay Bobong Kriminal. Saan nyo ang unang-unang nalabas yung istorya ni Canlog doon sa TV5? Yan na nga ba ang sinasabi ko? Unting pitik-pitik lang sana sa keyboard, alam mo sana na iisang araw lumabas yung video na yan sa News 5 at sa channel ng puon mo. Alam ko naman na nag-research ka pero sablay nga lang. Ito yung nakita mo, no? Yan din ang nakita ko, tanga. Dahil inalis nila sa channel ng puon mo pero dahil sa claim nyo na splice ang... O, di ba? Ililigaw niya pa yung mga tao eh. Di ba? Doon sa video. So bakit sila bakit po sila nag-damage control? Kasi nga siguro tinatamaan din talaga sila. No, tinamaan din talaga si Rapi Tulfo sa ginawang manifesto ng ating mga retired soldiers. Di ba? Kung hindi ka duwag si Rapi, huwag ka magdala ng bodyguard. Umakit ka. Uy. Uwing, kahit kailan wala pang naging tama kay American Idol sa mga nireklamo. O nga po eh. Sabi ni Neil Cambas, good morning po sa lahat ng pasok. Like muna po tayo bago natin banatan si Idol. Kaya nga tinawag na bagong bayani ang mga OFW, simply as it was. Yeah, Cesar Gabriel, shoutout sa'yo. Video kaya binalik nila ang video. Kung hindi ka ba naman isa't kalahating tanga, bobo, sabog at sinungaling, i-double check mo sana. Durog na durog, gossip ah. Gossip! Bago ka sumatsat, mas madali yun kesa sa maghabi ng kwento. Ayan tuloy,
Sa halip na nakatulong pa sa phone mo, mas lalong lumubog tuloy at mas Salamat, Aweng Bigayan, sa pag-like. nagning ang kasinungalingan at katangahan nyo. O eto pa, kasinungalingan at kwentong barbero. Sabi raw ni Rapi Tulfo, i-on air kita. Parang ayaw yata nitong Kanlog dahil meron pa silang operation. So ang ginawa ni Rapi Tulfo, since na hindi raw pumayag itong si Kanlog, Oh, di ba? Anong kasinungalingan niya na hindi pumayag si Kanlog? Pwede bang hindi papayag? Nakausap nga. So iniisip nito, shoutout sa'yo, Jeanette. Welcome. Iniisip nito na wala na yung video, kaya pwede na siya magsinungaling. Di ba? Oh my God! Ay, patay tayo dyan. Sunog kayo rito. Atuloy. tinawag na duwag. Ngayon, nung tinawag siya na duwag, nung lumaban na doon sa operation na yon, sabi nila na stress daw, ang nangyari, namatay. Narinig mo ba ang sarili mo, aklang? Malamang hindi. Dahil lagi kang sabog sa kahit. Ito. Yung sinasabi niya po niya, hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan na sinabi doon sa manifesto na na-stress kaya namatay. So ngayon, ituloy natin kasi sinabi naman dito ni Tony Gossip. Ihit-hit. Saan mo ba mababasa sa manifesto ng mga retiradong sundalo na yan ang sinabi nila? Meron bang sinasabi at sinisisi si Rapi Tulfo na dahil sa pagtawag niyang duwag ay stress at namatay ang sundalo? Binasa ko ulit at paulit-ulit pero wala akong nakitang tugma sa pinagsasasabi mo. Paano ba naman kasi kasinungalingan lang ang alam mo? By the way, sa paggawa ng... Sabi ni Cesar Gabriel, dahil hirap na ipagtanggol ng mga ampalaya si RT dahil nga patong-patong na kaya napansin niyo yung itsura niya. Parang alanganin siya kasi alam niyang nagsisinungaling siya. Sabi siguro niya, baka makita yung video, baka may video pa sila. Di ba? Tuloy natin, sabi niya, anong hindi pumayag, nakiusap. Di ba nakiusap pa nga na mamaya na lang pero nagpumilit pa rin. Tuloy. Ng video na ito, 422 na pala ang pumipirma sa pinalabas ng manifesto. Actually, meron na pong nag-comment doon sa isang video ko. Yung mga PNCU ba yon? Yung mga na police. Mga police din. Parang magagawa din daw po sila. Maghintay-hintay lang daw po. Nanginginig na ba sa takot ang phone mo? Baba, Ito yan ang pirma manifesto. 422 na daw. Atakot ako. Yung nirelease Galing mang gaslight eh. Silent Observer, shoutout sa'yo. Magandang hapon. Welcome sa live natin. Welcome, Marie. Welcome. Ito po. Sabi dito, abangan ninyo, malapit na rin ang mga PNCO ng men uniform. Mas madami, malapit na rin maglabas ng kanilang saloobin tungkol sa mga hindi magandang asal, kalabisan, kabastusan, kasinungalingan ni Senador Tulfo. Ito ay hindi dapat gawin ng isang senador. May mataas na posisyon sa gobyerno na dapat sana ay siyang maging huwaran para sa mabuting asal at gawain bilang isang lingkod ng bayan. Tama! So ayun, yung police parang nakalimutan ko yung meaning eh. Okay, basta yung PNCO, pa-research na lang. Ayan. Di ba? Nagigising na ang taong bayan at kasalanan nila to. Di ba? Nagigising na. Unti-unti nang nakikita. Ano po? Yung yung kamalian na ginagawa ni Rapi Tulfo. Okay po? Tuloy natin. statement ng opisina ng phone mo para linisin ang pangalan niya ko daw, pero lalong nakita kung gaan pagaspang at kataas ang tingin niya sa sarili niya. Sa halip na apuhin niya na merong pagkakamali, naglatag ng family tree. Tatay ko sundalo, lolo ko sundalo, tito ko sundalo. Ano ngayon? Isa pa itong si Ramon. Sana tumahimik ka na lang kasi. Ayan, tuloy-tuloy. Ba't ganyan yung mukha? Ano nangyari dyan? Pagdag ka pa, mas lalong napatibay at napatunayan ang kahambugan nyo. Ay teka, anong nangyari sa mukha mo? Si Raymart, mama abugbog ako sa airport. Dahil apatol ako sa asawa niya. Hindi ko naman alam, mama,
na si Raymart ay papalag pala kahit apelyido ko ay tulpo na. Wala ba ng epekto ang apelyido ko kung yung kaharap ko ay papalag at abugbog ako? Di ba matatapang kayo mga tulpo? Pagtanggol nyo naman ang kuya mo, parang awa nyo na. Inggan yun sa sabihin ko, read my lips. Di pa tapos. Dasal mo, iho di PI ka. Na wag sana tayo magkita sa mall. Ipagdasal mo yan. Tumiri ka ng kandila mula ngayon. Wag na wag mag-cruise yung landas natin. PI ka. Muna at pinapayo ko sa iyo at saka sa asawa mo, huwag ka muna lumabas naman sa dahil pa nagpaabot tayo sa NAIA Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, tatamaan at tatamaan ka, wala akong pakialam, pati asawa mo tatamaan sa akin.